Sa isang tahimik na nayon sa Pransya, napunta kami sa isang nakakatakot at abandonadong mansyon sa dulo ng liblib na kalye. Ang madilim na kasaysayan nito'y nagdulot ng kilabot sa amin. Pinapayuhan ang mga manonood na mag-ingat sa panonood. Mahigit 3 taon na ang nakalipas, natagpuan ang bangkay ni George Brill, 53 anyos na dentista sa kanyang lumang mansyon. Mahigpit na binalot sa plastik ang kanyang bangkay, may malalim na hiwa sa pulso at bakas ng tali sa leeg. Si Brion ay galing sa simpleng pamilya, ngunit nagsikap siya hanggang yumaman at hang-aan ng marami. Mahilig siya sa mga eleganteng bagay. Ang Upperland Estate niya ay patunay ng arkitekturang labing, 800 stampok ang magagarbong disenyo, malalawak na hagdanan at mga silid na sumasalamin sa kanyang tanyag na kasaysayan. Ang dating simbolo ng karangyaan ay naging isang nakakakilabot na paalala ng isang trahedya ang nangyari sa mismong tahanan nito. Lalong tumindi ang imbestigasyon nang maaresto at makulong ang isang 30 anyos na lalaki na romantikong iniugnay kay Brian at madalas bumisita sa bahay. Sa bahay ng suspect natagpuan ang pitaka ni Brian, ngunit nananatiling nawawala ang kanyang tilponyo. Nagdadagdag pa ng isa pang antas sa madilim na kwentong ito. Aksidente lang ba ito o may mas malala pang nangyari? Hindi pa malinaw ang motibo at ang bayan ay naghihintay ng dagdag na detalye mula sa press conference na magbibigay linaw sa misteryong ito. Tatlong taon ng tahimik ang dating masiglang mansyon ni Brian. Walang kamag-anak o real estate agent na dumalaw. Ang marangyang lugar na ito ay unti-unting nalimutan hanggang ngayon. Samahan mo ako habang pumapasok tayo sa marangyang mansyong ito, magsisimula ng isang paglalakbay upang tuklasin ang mga lihim na nakatago sa loob ng mga abandonadong pader nito. Maligayang pagbabalik sa Bros of Decay. Ako si Leslie at ngayon hindi si Danny ang nasa likod ng kamera. Ako mismo ang iikot. Kasama ko ngayon si Marino at magkasama kaming nag-explore ulit dito sa France. Ang saya na nandito ka, bro. Matagal-tagal na rin. Masaya at excited ako makabalik ulit sa pag-explore. At syempre, gawin ito kasama mo. Oo, syempre. Madalas na natin itong ginagawa sa Amerika at Europa. Marami ka ng pinagdaanan at masaya akong makita kang muli dito. Pare. Ang dami talagang nangyari. Pero ayun, ganun talaga. Ako at si Moreno ay nag-e-explore sa abandonadong lugar na ito na may nakakagulat na kwento. Excited akong ipakita sa inyo ang ganda ng lugar na ito. Oo, medyo morbid talaga siya. Oo, dagdag pa tungkol sa lugar na to, dati itong pagmamay-ari ng. Ang lalaking tinatawag na Jorge at siya ay taga-Argentina. Hindi ko talaga mabigkas ng tama yon. Pero siya ay isang Kastila at natagpuan siyang patay dito noong 2020 ng mga pulis. Mag-isa siyang nakatira sa malaking mansyon. Ngayon, bibigyan ko kayo ng isang engrandeng paglilibot dito sa lugar na ito at ikukwento ko pa sa inyo ang tungkol sa nakakatakot na kwentong ito. Simulan na natin ang video dito sa pasilyo kung saan pumapasok ang mga tao sa bahay. Gaya ng nakikita ninyo, marami nang nilagay na lihang sining dito ang taong ito. Nanirahan lang siya sa loob ng mansyong ito sa loob ng 1.5 taon bago siya brutal na pinatay. Naniniwala kami na ang eksaktong dahilan ng kanyang pagkamatay o kung sino ang gumawa nito o kung paano ito nangyari ay hindi pa alam. Pero ikukwento ko pa sa inyo ang iba pang detalye tungkol dito sa video na ito. Sa hindi malamang dahilan, punong-puno ang buong pasilyo ng mga gamit para sa pagre-renovate ng bahay at parang sobrang gulo dito. Gusto ko talaga yung paikot na hagdanan sa likod, pero mamaya na lang natin puntahan. Sa itaas na palapag kasi yun papunta. Mayroon pang busto na nakatayo dito sa pasilyo sa ibabaw ng marmol na haligi.
Yung taong nagmamay-ari ng lugar na ito, si Jorge, may klinika siya, isang dental clinic, at dumating yung panahon na napansin ng mga empleyado niya na hindi na siya pumapasok sa trabaho. Doon nila inalerto ang pulis at saka dumating ang mga ito para halughugin ang bahay niya. Dito, makikita mo ng huling taon na tumira siya dito ay nung 2020 at pumanaw siya nung Pebrero 17. Sige, siguradong napakagandang lugar ito para pasukin. Ipapakita namin sa inyo ang unang kwarto ng kahangahangang bahay na ito at walang puwang para magkalat. Para sa akin, ito ang isa sa pinakamaganda at pinakakaakit-akit na kwarto na nakita ko sa isang abandonadong lugar. Tingnan mo ito! Sa tingin ko, ito ay parang isang silid pahingahan. Pwede mo itong tawagin na ganon, pero hindi ako sigurado. Si Ginoong Jorge, may-ari ng lugar, ay mahilig mangolekta ng antigong bagay pati na rin sa mga hayop at halaman. Makikita ninyo, maraming halaman dito at magaganda ang dekorasyon sa silid na ito. Talagang hinahangaan ko itong salamin na meron tayo dito. Nakatayo sa gitna ng silid, itong base na may gold plating at marmol sa ibabaw nito. Kasama ang salamin sa ibabaw at mga ukit sa gilid ng kahoy. Itong mga halaman, peke lahat ito at hindi tatagal ng 2 taon. Nakatayo rito, iniwan sa bahay na ito. Mayroon ding magandang larawan dito sa likod at pagkatapos itong napakagandang kahoy na disenyo sa paligid ng salamin. Tingnan mo ang mga sopa na nakatayo rito sa sulok ng kwartong ito. Magagandang pulang sopa at ang tapiserya nito. Agad kong nakita ang isa sa paborito kong chateau sa Pransya, ang napakagandang Chenonceau. Nabisita ko ito minsan at may unan siya na nakapatong sa sopa mula rito. Kaya siguradong isa siyang tao na mahilig sa mga bagay na ganyan. Mahilig siya sa arkitektura, mahilig siya sa kasaysayan at makikita mo ito sa buong bahay niya. Isang napakagandang chandelier din ang nakasabit dito sa kwartong ito sa ibabaw ng coffee table. Wow! Nakakamangha, napaka-prominente ng pirasong ito. Sa tingin ko, tapiserya ito. Hindi, pintura pala. Pinagtrabahuhan itong molding at magandang disenyo sa paligid na karaniwang makikita sa mga French Manor at Kastilyo. At si Ginoong Jorge ay lumipat dito dahil siya ay 50 taong gulang na nambilhin niya ang lugar na ito. Gusto niya ng magandang lugar sa Pransya para tirhan at pagreretirohan. Maraming palamuti sa ibabaw ng fireplace. Are these the Mga simbahan ba ito mula St. Petersburg? Hindi ako sigurado dyan. Mukhang kamangha-mangha. Ang marmol na fireplace ay hindi maipaliwanag na nagkakabagsak-bagsak. Sa tingin ko ito ay parang hose ng shower. Napakabigat nito at wala akong ideya kung bakit nandyan lang ito. Isang painting dito sa pader, mga anghel na may hawak na mga libro. Wow! Isa pa, halos kapareho ng pulang nakita natin kanina. Meron din tayong beige na upuang may upholstery, talagang kamangha-mangha. At syempre, sa tingin ko, si Ginoong Jorge ay pumupunta rin dito at tumutugtog ng piano hanggang gabi. Nag-enjoy siya dito. Suriin natin kung tumutunog pa ito. Wow, maayos pa rin ang tono nito. Pero alam mo na, 2 taon pa lang wala nang iniwan ang lugar na ito dahil sa isang hindi magandang dahilan. Isang malaking pulang Buddha ang nakatayo dito sa ibabaw ng piano. Nakakalat sa ibabaw nito ang lahat ng halamang ito. Tingnan mo ang piyesang ito, isang grand piano na bagay sa Kastilyo. Wow, tingnan mo ang tatak, syempre gawa sa Paris.
Sa tingin ko, medyo bago pa itong piano para sa akin. At meron tayong maliit na kabinet dito sa sulok. May salamin sa ibabaw nito. Oh, may pendulum na nakatayo dito. Wow! Kamangha-mangha. Tingnan mo kung ano ang nasa loob nito. Siyempre, lahat ng pinggan na ginamit niya para sa kanyang mga bisita ay nandito pa rin. Naghihintay ng panibagong pagkakataon na si Ginoong Gurit. Jorge. Jorge. Maghahanda ulit ng hapunan pero hindi na maulit yon. Pasensya na, nahihirapan talaga akong bigkasin ang pangalan niya. At narito naman ang hapagkainan na nakatayo sa sulok ng kwarto na may 2 upuan sa paligid nito. Nabuhay siya rito ng mag-isa. Wala siyang asawa, wala siyang mga anak. Dito makikita natin ang isang larawan, isang painting na nagpapakita ng labas ng bahay. Wow, ang ganda ng itsura mula sa labas, kakakita mo lang. Pero para sa akin ay talagang napakaganda nito. Isang napakalaking salamin ang nakatayo dito sa ibabaw ng fireplace na ito. Sa ibabaw ng pekeng fireplace na ito, masasabi ko lang, wow. Mga likang sining ng Hapones. Sa gilid, isa engrandeng chandelier sa ibabaw ng mesa. Napakagandang silid, talagang gustong ipakita ito sa iyo ng lahat. Sige, bumalik tayo sa pasilyo para ipagpatuloy ang pagtingin sa loob ng bahay at malaman pa ang kasaysayan ng lugar na ito. Ang dami mga durog na bato na nakakalat dito sa pasilyo. Gusto ko munang bumaba dito. Sa palagay ko, nasa likod niyan ang kusina ng lugar na ito. Hindi ako sigurado ng 100% pero mayroon tayong privacy screen na nakahiga dito sa sahig. Wasak na wasak na. Lahat ng nasa bahay na ito ay kakaiba. Sige! Mga pintuang daan na patungo kung saan-saan at itong napakaliit na pintuan sa ilalim ng paikot na hagdan na patungo sa isa pang silid sa loob ng bahay na ito. Oo, tulad ng sinabi ko dati, ito ang dating kusina. Grabe, ang laki ng kalat dito. Tingnan mo to. Bukas pang ref, hindi ko na nga kailangan buksan tulad ng dati. Pero tingnan mo, andyan pa rin lahat ng laman. Mula noong nakatira pa siya dito, lahat ng mga kaldero at kawali ay nandoon pa rin sa ibabaw ng lutuan. Ang baho talaga. Para sa mga hindi nakakaalam, ito ay napaka-espesyal na kadamitan. Mainit na uling ang ilalagay sa basket na ito at pagkatapos ay ilalagay ito sa dulo ng kama para painitin ang mga paa sa gabi. Wow, ang dami pang gamit dito sa kusina. Hay grabe, tingnan mo ang kalat sa loob ng frigidaire dito. Sobrang sama talaga. Hindi ko alam kung saan. Itong pinto dito ay papunta sa isang napakalit na banyo gaya ng nakikita mo. Sa tingin ko, si Ginoong Jorge ay gustong gumawa ng maganda dito dati. Pero hindi talaga siya nagtagumpay doon. At para sa akin, sobrang pangit talaga ng itsura nito. At hindi rin ito natapos. Sa tingin ko, inaayos pa niya ang bahay nung napatay siya. Sa totoo lang. Oo. Dito, pwede kang lumabas ng bahay. Kung sisilip ka sa labas, makikita mo ang busto na nakatayo roon. Pero para yan mamaya. Wow, ang ganda sa labas ng bahay. Tara, punta tayo sa dulo, sa kanan ng hallway. Okay, tapos na tayo sa kwarto sa kaliwa ng hallway, pero kailangan pa gawin yung nasa kanan. Mas malaki tingnan ng manor sa labas kaysa sa loob. Pinapanood tayo ng babae bago tayo pumasok dito. May napansin ako bago pumasok, tignan mo. May chandelier na balot ng papel na nakahiga sa sahig. Napakakaiba. Tingnan natin kung anong meron dito para sa atin. Grabe, napakaganda ng kwartong ito sa palagay ko. Wow, mukhang parang sitting area ito, isang lugar para mag-relax. Wala talaga akong nakikitang telebisyon dito sa kwarto at malamang hindi ito nagkaroon noon.
Isang sosyal na kwarto para tumanggap ng bisita o mag-relax sa gabi. Talagang hinangaan ko ito. Makikita sa mga artepakto na isa siyang kilalang at mahusay na dental surgeon at kumita ng maraming pera sa buhay niya. Tulad ng sinabi ko sa iyo dati, napansin ng mga taong nagtatrabaho para sa kanya sa klinika na hindi siya pumasok ng ilang araw na si Jorge ay hindi pumasok sa trabaho. At doon na sila nagbigay alam sa pulis at dumating ang mga pulis para tingnan ang loob ng kanyang mansyon kung ano ang nangyari. Marami pa ring gamit na naiwan sa kanyang mga kabinet, maraming papeles mula sa dati niyang mga araw. Sa tingin ko, may nakikita akong litrato. Wow, oo, luma na itong litrato. Maaring ito si Jorge, yung lalaking pinag-uusapan natin, at maaring ito ang kanyang mga magulang. Makikita mo na ang litratong ito ay kuha siguro sa Spain, sa tingin ko, o baka sa Argentina. Medyo magkahawig naman ang itsura ng mga lugar na yon. Oh! May DVD siya mula sa Petra na napuntahan ko na sa Jordan. Lahat kayo, kung hindi nyo alam, isa ito sa mga kababalagan ng mundo, okay? Mga upholstered na upuan sa buong bahay, syempre. At maraming magasin na nakakalat dito sa sulok. Sa tingin ko, mahilig din siyang magluto. Wow! Itong magasin na to ay mula pa nung taon na siya ay pumanaw, 2020. Grabe! Napakagandang display dito sa kanto, may gold-plated na salamin sa ibabaw ng magandang mesa na ito, itong magandang corner table o side table. Mayroon pang estatwa, isang inukit na estatwang kahoy na nakapatong pa rin dito, isang anghel na may piring sa mata. Wow! At dito sa gitna ng kwarto, may sitting area na may dalawang upholstered na sofa sa magkabilang gilid. At pagkatapos, merong magandang chandelier na nakasabit mula sa kisame at talagang nagpapaganda sa kwarto na ito. Gusto ko rin ang dekorasyon sa coffee table, lalo na ang inukit na kahoy na lalagyan ng kandila dito. Tingnan mo itong sofa, talagang nilapan na ito. Hindi ko alam kung paano nangyari ito. Ganito na ba ito nung nakatira pa siya dito? Dahil 2 taon pa lang itong inabandona at parang sobrang bulok na nito para sa ganun kaikling panahon. May isa pa tayong unan mula sa magandang kastilyo. Hindi ko alam ito pero dapat ko itong isulat. Isa na namang magandang unan mula kay Zillery daw. Wow! At syempre, dito sa dulo ng kwarto, nandito ang fireplace na may salamin sa ibabaw, gaya ng madalas mong makita, may 2 upuan sa magkabilang gilid. Para masarap maupo dyan at uminom ng kape o konyak o anumang gusto mong gawin. Gusto ko na lahat ng upuan ay bumabagay sa isa't isa. Napakagandang busto ng ginang na ito na nakalagay rito at nakatingin sa akin. Oo, tunay na marmol talaga ito. Kasama rin ang Indonesia. May maliit itong auction piece sa ibabaw ng sticker mula sa auction. Sa tingin ko, sa ilalim ng 7 ng Disyembre 2011, hindi ganoon. 1 buwan lang yon bago siya pumanaw, 1 buwan at 10 araw, hindi 2 buwan at 10 araw. Grabe! May ilang muka sa ibabaw nito, ang fireplace sa ibaba at may 2 piraso pa ng kahoy na nakahiga pa rin doon. Gusto ko rin itong drawway na meron tayo dito sa sulok ng kwarto. Gusto ko kung paano ito nagkakabiyak pero sa tingin ko medyo peke ito. May pirma pa nga sa loob. Wow! Oh, may naiwan pang maliit na brochure dito. Baka galing sa dental clinic niya. Oh, baka ganun na nga. Mukha naman ganon eh. Isang likhang sining dito sa likod. May mga taong gumagawa ng kakaibang bagay sa tingin ko. At itong parang parol dito sa kanto, pero parang mukhang kristal na chandelier. Sige, hindi ko mapigilang tumingin sa bustong ito dito sa harap natin. Wow! At tingnan mo ang lahat ng kalat na nagawa dito sa sulok, kita mo naman.
Lahat ng ito ay mga materyales sa pagtatayo. At naniniwala ako na si Jorge ay nasa proseso pa ng pagre-renovate ng lugar na ito. Ginagawa niya itong kanyang dream home, ang kanyang dream retirement place. Pero hindi niya natapos ang ginagawa niya. Makikita mo ang maraming barket na nakakalat doon, maraming rolyo ng insulation, mga frame ng kama. Lahat ng maisip mo ay nandito lang, basta na lang nakalimutan na yon. Nawasak ang pangarap niya dahil sa isang tao na pumatay sa kanya at napakalungkot nun. May kakaiba akong nararamdaman tuwing naglalakad sa bahay na ito. Siguro dahil sa nakakatakot na kwento rito. Pero hindi ako sigurado. Hindi ito ang nararamdaman ko tuwing nag-explore ako ng abandonadong bahay. Wala talagang saya rito. Sige, akyat na tayo sa itaas gamit ang magandang paikot na hagdang ito at tingnan natin kung saan natutulog dati si Ginoong Jorge. Ang ganda ng tanawin ng tatlong palapag na manoy na umaakyat doon at kahit dito sa gitna ng pasilyo may nakaukit pang estatwa. Mukhang dati itong isang santo na pumatay ng dragon dito sa ibaba o kaya'y isang alamat na hayop. Wow! At ngayon ay narito na tayo sa unang palapag ng bahay na ito. Baliwalain na natin ito sandali at pumasok muna tayo sa kwartong ito dahil ito ang kwarto kung saan nangyari ang sakuna. Kailangan kong sabihin, dito mismo sa kama. Natagpuan si Ginoong Jorge ng mga pulis na Pranses noong 17 ng Pebrero nakatali at nakabalot sa parang trapal at ganoon siya natagpuan. Idineklarang patay siya agad sa lugar. Hindi pa rin alam ng mga pulis sa Pransya kung bakit, sino o ano ang nangyari dito at walang nakakaalam sa totoong nangyari kay Ginoong Jorge. Makikikita mo na nandito pa rin sa tabi ng kanyang kama ang isang aparatong panghinga at ang kahon ng tissue niya at nandoon pa rin ang lahat ng gamit niya. Kailangan kong aminin na talagang hinahangaan ko ang kwarto na ito. Napakaganda talaga. Maganda ang panlasa niya sa antigong gamit at disenyo at mahusay niyang idimisenyo ang kahanga-hangang bahay na ito. Mayroon pang chandelier na nakasabit dito sa itaas ng kama. Wow! Makikita mo, syempre, iisa lang ang unan sa kama na ito. Nagtataka pa rin ako kung ano ito sa kanan at syempre, kailangan kong tingnan. O, tingnan mo ito. Dati rin siyang may walk-in closet. Lahat ng kanyang mga suit, lahat ng kanyang mga kamiseta at lahat ng gamit niya ay nakasabit pa rin dito mula noong siya ay pumanaw. Napakaganda ng kwarto na ito. Magandang aparador na gawa sa oak na punong-puno pa rin ng mga papeles, mga kandilang nakasabit doon. Sa dingding, syempre, may upholstered na kama at may upholstered na upuan din dito sa ibaba. Ngayon, meron tayong drawway dito. May salamin sa itaas at muli, isa na namang gawang painting sa itaas dito. Yung mga typical na Pranses na larawan ng mga babae na nakaupo sa isang harden sa malayong lugar. May mesa pa siya dito at mukhang maganda yon. Kapag bukas ang bintana at pumapasok ang liwanag sa loob ng lugar na ito. At dito, tahimik siyang makakapagtrabaho, magagawa ang kanyang negosyo, magsusulat ng mga liham at lahat ng kailangan niyang gawin. At mayroon pang isang fireplace dito sa silid na ito, isang marmol na fireplace. Nandyan pa rin ang mga abo mula nung huling beses na sinindihan niya ito. Talagang gusto ko itong mga florera na nakalagay dyan. Itong mga tansong florera sa magkabilang gilid din. Maganda ang molding sa paligid nito at itong dalawang ilaw sa magkabilang gilid. Larawan ba ito? Baka ito ang itsura niya, tingnan mo. O, mukhang kamukha ito ng lalaking nakita natin sa larawan sa kabilang kwarto. Oo, ito si Jorge. Oo, heto siya, sumasayaw kasama ang kanyang ina. Gaya ng nakikita mo, ito ang taong pumanaw sa kama na ito dito 2 taon na ang nakalipas.
Grabe naman yon. Hindi ko pa natitingnan itong side table dito. Sige, may mga bagay dito na ayaw kong ipakita sa camera na nakakalat dyan. Sige, may sarili pa siyang banyo na nakakabit sa kwartong ito dito. Tingnan mo itong magandang lababo. Nandyan pa rin lahat gaya ng nakikita mo. Ang kanyang pang-ahit, mga sabon niya, lahat ng naiwan mula noong araw na pumanaw siya. At ginawa niya ang banyo na ito na parang Haman style, parang Moroccan sauna style. Makikita mo na meron siyang napakadandang shower dito, yung rain shower, maraming nozzle at lahat ng yon sa magkabilang gilid. Isang napaka-advanced na shower ang naka-install at pagkatapos ay itong magandang Moroccan na parol sa itaas, lahat ay pinalamutian sa napaka-unique na estilo. Wow, anong kwarto ito mga kaibigan? Anong kwarto talaga? Isa ito sa pinakamatitinding kwartong nakita ko dahil sa kwentong kaugnay nito. Bago tayo lumabas sa kwarto na ito, sa itaas ng pinto, meron din siyang napakagandang ukit. Itong plato, mga bulaklak na inukit dito. Pagkatapos, pwede na tayong pumasok sa hallway dito. May nakasabit ding wooden chandelier sa kisame. Nakita ko rin na parang may bahaging opisina sa bandang ito. At maraming alaala ang naiwan sa mesa na ito gaya na nakikita mo. Wow, may malaking tumpok ng mga litrato na naiwan dito. Puro alaala mula nung nakatira pa siya rito. Hindi ba't kamangha-mangha yun? Ito si Ginoong Jorge, ang kanyang ina at malamang siya ang kumuha ng litrato na ito habang magkatapat silang kumakain ng hapunan. Hindi pa malinaw kung sino ang may-ari ng bahay na ito, hindi pa kami sigurado. Isa rin siyang lalaking mahilig sa kalikasan, gaya ng nakikita mo, at siya, bilang isang matagumpay na dental surgeon, ay malamang na may ilang bahay dito. Makikita natin ang isa pang bahay, siguradong hindi ito ang kinaroroonan natin ngayon. Inaayos din ang bahay na ito. Maaring isa rin ito sa mga bahay niya. Makikita mo ang isa pang larawan mula sa lugar na iyon. Wow! Gusto ko rin talaga ang larawang ito. Dito, makikita mo si Koji na nakatayo sa tabi ng isang babae na maaaring asawa niya o baka kapatid niya. Hindi ako ganap na sigurado tungkol doon, pero malamang dito niya ginawa ang kanyang trabaho at marahil nasa ibang lugar ang kanyang dental clinic. Pero ito ang kanyang mga gawain sa accounting at lahat ng ginagawa niya ay dito sa mga kwartong ito, sa kwartong ito. Magandang estante ng mga libro dito sa likod. Punong-puno pa rin ng mga libro. At makikikita mo pa ang mas marami pang larawan niya na nakasabit dito, siya yung lalaking nakaupo sa harap ng fireplace. At pati ang kanyang medical degree, ang kanyang diploma ay nakatayo dito sa sulok ng kwartong ito gaya ng karaniwang ginagawa ng isang doktor. Gusto ko rin ang wallpaper sa kwartong ito. Sige, nakikita ako na may isa pang kwarto dito sa itaas na hindi ko pa natitingnan. Buksan natin ito. Grabe, ang ganda. Mas maganda pa itong kwartong ito kaysa doon sa isa na nakita natin kanina. Sa tingin ko, maaring guest bedroom ito noon. Gaya ng sabi ko kanina, sa kabilang kwarto natutulog si George. Wala siyang asawa o anak, kaya malamang dito niya tinatanggap ang mga bisita niya. Talagang gusto ko itong kama dito, may chandelier pa sa gitna ng kwarto at ayos pa rin ang kama. Pero mukhang masyadong maliit ang kutson para sa frame ng kama. Pero oo, gusto ko talaga yung pagkakabaon, napaka-Pranses ng dating. At ang Mona Lisa na nakasabit sa itaas ng kama dito, makikita mo ang pamilyar niyang ngiti. Wow, napakaganda ng kama. Gusto ko ang mga ukit sa kahoy sa paligid nito at ang mga gintong palamuti. Sa tingin ko, meron ka ring parang walk-in closet dito. Tingnan natin kung anong meron sa kwartong ito. Oh, siguradong banyo ito, pero hindi ko alam kung bakit puno na naman ng gamit. Wow!
Larawan ng magandang babaeng nakasabit sa dingding. At sa bawat kwartong nakita na natin sa bahay na ito, may fireplace. Oo nga pala, may central heating din sa bahay na ito. Pero ito ay itinayo nung ika-19 na siglo at sa panahong yon, malamang na wala pang central heating noon. Wala pa nun sa bahay ang isa, baka nadagdag lang ito pagkatapos. Gusto ko yung mukhang nakapatong dito sa ibabaw ng fireplace, pati itong upuan. Nakita ko ang litrato ng upuang ito nakuha ng isang tao, kaya alam kong kailangan kong bisitahin ang bahay para makita mismo ang kasangkapang ito. Hindi pa ako nakakakita ng ganitong hugis na upholstered na upuan noon. Mukha itong kukun na pwedeng upuan sa loob. At talagang gusto ko ang pagkakagawa at disenyo nito para sa akin napakaganda talaga ng pirasong ito. Gusto ko lang ipakita sa iyo ang bawat anggulo ng kamanghamangang upuang ito na nasa harap natin ngayon. Wow, ang daming kakaibang piraso sa buong bahay na ito. Ako, halimbawa, talagang gusto ko rin itong upholstered na upuan na nandito sa sahig katabi ng coffee table. Isa pang gold-plated salamin dito sa itaas. Mukha itong larawan ng isang lalaki. Inukit mula sa kahoy. Ito ay parang isang piraso na ilalagay sa sulok ng kwarto. At pagkatapos ay may isang drawer sa ilalim nito, isang magandang wooden drawer. Maraming mga antigong Tsino at Hapones din sa buong bahay. Bigyan mo na kita ng overview ng kwartong ito bago tayo lumipat sa susunod na kwarto sa bahay. Tara, magpatuloy pa tayo dahil kailangan pa nating umakyat ng isa pang palapag dito sa lugar na ito at tingnan natin kung ano ang meron sa huling palapag sa loob ng bahay. Oh, marami na akong nakikita dito sa hallway na ito at muli malamang na mga gamit ito mula sa renovation. Hindi pa natatapos ni Ginoong Jorge ang paggawa ng bahay na ito, ang kanyang obra maestra. At iniwan na lang niya ito, pero hindi niya talaga ito iniwan. Pumanaw siya ay malupit na pinatay. At nakakalungkot talagang makita. May banyo rin sa taas, baka balak niyang gawin itong isa pang guest room. Dito sa mga itaas na palapag ng bahay, makikita mo na may kama rin sa ilalim dito, may chandelier na nakasabit dito. Siguro nung nakatira pa dito ang dating may-ari, maayos pa talaga ang kalagayan nito. Pagkatapos, dumating si Jorge, tinanggal lahat at sinubukang magsimula muli pero hindi niya nagawa. Mayroon pang isang napakagandang fireplace ng player sa loob ng kwartong ito at kapag sumilip ka sa ilalim ng mga guho, makikita mo ang mga antigong peraso kahit saan dito. Sobrang nakakabaliw talaga. Dati itong chasilong sa tingin ko o kaya ay frame ng kama pero hindi ako sigurado kung alin sa dalawa yon. Tingnan natin kung anong meron sa kwartong ito, may ilang upuan at ilang iba pang bagay. Nakakalat dito sa paligid. Ay, muntik na akong madapa. Dito sa side na ito, makikita mo pa yon. Talagang tinanggal niya lahat ng pader, gumawa siya ng open space dito at sinubukan niyang gawin ang kung ano man sa kwartong ito pero hindi siya nagtagumpay. Tinanggal niya pati wallpaper. Naglagay pa siya ng mga ilaw na ito. Tulad ng nakikita mo, lahat ng ito ay gawa ni Ginoong Jorge bago ang ika-17 ng Pebrero 2020.
Bago ko iwan ang lugar na ito, gusto ko munang ipakita sa inyo ang itsura nito sa labas. At magagawa natin yan sa pagdaan dito sa pintuan ng kusina. Sige, hindi ako dapat madapa, pero tingnan natin. Sige, naipakita ko na ito kanina, pero ngayon ipapakita ko ng mas detalyado. Wow! Parang maliit na patio ito sa labas, kung saan pwede kang umupo at mag-enjoy ng masarap na kape sa umaga. May nakatayong busto dito sa labas. Tingnan mo yan, mukhang abogado, isang matandang Pranses na abogado. Sa tingin ko, pwede tayong dumaan sa gilid ng bahay dito sa harap, maraming guho na nakakalat. Itong lumang radyo halimbawa. Pero mula rito, pwede tayong pumunta sa harap ng lugar na ito at makita kung ano na ang itsura. Lahat ay sobrang tinubuan na ng mga halaman. At yung 1.5 taon, hindi yung 2 taon na iniwan na itong lugar na ito. Ang harap ng bahay, napakagandang harapan. Wow! Talagang sinasakop na ng mga halaman ito. Mayroon ding siyang fountain dito sa harap ng lugar. Grabe! Magandang bahay na binili mismo ni Ginoong Jorge. At may napakalaking lupang nakapaligid dito. Pwede kang gumawa ng magagandang hardin sa paligid ng lugar na ito kung gusto mo. Gusto ko maglakad dito. Siya lang ang may ganito karami para sa sarili niya. Baka may naiinggit sa tagumpay niya kaya nagawa ang ginawa sa kanya. Para sa akin, napakasama niyan. Kaya mga kaibigan, narating na natin ang dulo ng video, ang katapusan ng buhay ni Jorge at ang kwento na ibinahagi namin sa inyo. Sana nagustuhan ninyo ito. Malungkot ang kwento pero kailangan naming gawin at ibahagi ito sa mundo. Kung nagustuhan ninyo, pakiliki ang video, mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng magandang komento sa comment section. May link din sa description para sa Patreon. Doon, maaari ninyong suportahan ang channel. At sa lahat ng yan, gusto kong magpasalamat sa inyo at magkikita tayo ulit sa susunod na linggo sa isa na namang kamanghamanghang episode. Paalam, mahal ko kayo.